105.3 Radyo Bandera, inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Oras Pilipinas, ganap na pong alas 8:35 ng umaga. Radyo Bandera, Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Magkakatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, Bandera! Kuskus, Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na po tayo ng Monday, araw na po ng Lunes, ika-24 na po sa buwan ng Pebrero 2025. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao, di pa pang bahagi ng Central Mindanao. Ihahatid po namin ng live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sa bayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable at live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako po inyong tagapagbalita, Jasper Acosta. At narito natin mga balita sa Primetime Edition. Napigilan ng militar ang tangkang pambobomba sa Barangay Malingaw, Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur matapos na ma-recover ang improvised explosive device. Kahapon po yan, araw ng Linggo, February 23. Sa report mula sa 33rd Infantry Battalion, ang bomba ay command detonated na gawa mula sa bala ng 81mm mortar na merong concrete nail bilang shrapnel at ginamitan ng Baofeng radio bilang triggering device. Pasado alas 12 ng tanghali kahapon nang matagumpay itong ma-disrupt ng explosive ordnance disposal team ng militar upang hindi na makapaminsala pa. Inaalam na ngayon ng 6th Infantry Division kung sino ang may kagagawa nito at ano ang motibo ng tangkang pambobomba. At nasa linya ang tagapagsalita ng Joint Task Force Central 6th Infantry Campilan Division, ang commander ng 6th Civil Military Operations Battalion, Army Colonel Roden Orbon. Colonel, magandang umaga ho sa inyo. Jasper Acosta, good morning. Sir Jasper, good morning po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay po. Oo, at mabuti na lamang, Colonel, at napigilan ng militar yung tangkang pambobomba dyan sa Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur matapos mong ma-recover itong improvised explosive device na gawa po sa bala ng mortar na nilagyan ng mga concrete nail sa paligid at ginamitan ng isang Baofeng radio bilang triggering device, Colonel. Opo, Sir Jasper, sa awa po ng Panginoon at sa pagiging vigilant na rin ng ating mga kabarangay doon na nagtimbre sa atin o sa 33rd IB, na-action na naman po natin agad yon na discover natin yung IED at tama po kayo, no? Nung mga malapit na magtanghali, na-dismantle naman po yan ng mga tropa natin, ng 33rd Infantry Battalion under Lieutenant Colonel Bilian, sa tulong na rin po ng aming mga EOD experts mula rin po sa Philippine Army. Yung bomba, bakit hindi ito sumabog? Nagkaroon ba ng malfunction, Colonel? Hindi naman po. Yung pong bomba na yan, o yung IED na yan, ang mag-trigger po dyan, base po doon sa hula sa atin, through radio. So may mga, Sir Jasper, tinawagan mo yan through radio, like yung mga local, yung mga Baofeng radio,
So yun yung pwede mag-trigger dyan. So hindi naman na-activate to at I think nasa process pa to ng yung kumbaga sa yung nasa process pa to ng yung pagkumpleto ng pag-assemble. technical term dyan na-assemble na siya, Sir Jasper, pero yung may mga mekanismo kasi yan na dapat kumpleto para totally ma-trigger. So yun, since naagapan natin, hindi na po na yun, na-recover natin at na-discover nga natin, Sir Jasper, na gawa nga ito dun sa, alam niyo naman yung 81mm mortar, no, Sir Jasper? So yun po yan. So medyo malakas-lakas na pagsabog at may mga ano nga siya, may mga pako na maaaring maka-inflict. So yun po yung sa awa ng Panginoon na ano po natin to, na-recover at na-dismantle. Itong ganitong estilo ng pagkakagawa na may mga pako na ginamit bilang shrapnel, ito po ang intensyon nito talagang maka-inflict ng casualty, Colonel. Tama po. Talagang ano yan, sa kasaysayan, no, doon sa mga recent na mga nakaraan po nating operation, Sir Jasper, usually ang mga gumagawa niyan yung mga local terrorist organization o local terrorist groups. Kasi grabe yung ano yan, tapos meron pa mga ganito, mga component ng mortar. Pero tinitingnan din namin yung angulo, Sir Jasper, na ano to. Kasi dyan sa area na yan, dyan sa barangay na pinagka-recoveran natin, dyan sa barangay Malingaw, Sharipagwak, bayan ng Sharipagwak, sa vicinity na barangay na yan, Sir Jasper, may mga napapaulat dyan na mga nagre-rito, na mga grupo, and at the same time, meron din po mga sightings dyan, yung mga reports sa atin na yung mga umiikot, mga LTG o local terrorist groups. So bine-verify pa po namin, Sir Jasper, kung kanino galing itong IED na na-recover po natin. Pero sino yung target, Colonel? Is it yung mga civilian doon o yung sundalo na dumadaan dyan? Pwede pong it could target anyone. Pwede po yung mga tropa natin, pwede po yung mga civilian na nandyan. So, maaari po, everyone can be target, Sir Jasper. Mm-hmm. At mabuti na lamang at napigilan ng militar at hindi na nakapaminsala pa. Doon na mismo sa lugar, dinisrupt na ito upang madismantle yung mga... Yes, go ahead, Colonel. Yes, sir. Nung binalita po, nagpapatrol po yung ating mga tropa, tapos nung nagpapatrol sila dyan sa vicinity na yan, merong nagtimbre sa kanila na, dito po, sir, na. So, na-discover natin yun ng mga umaga, mga alas 7. Tapos nung ina-analyze po natin na may mga protocols po tayo dyan na ginagawa pag nakaka-discover po tayo ng mga IED, especially mga malalapit sa mga bahay-bahay. So may protocols po. Tapos tinawagan po natin yung ating explosive ordnance division team ng Philippine Army din at pumunta po sila doon at sila po talaga yung nag-dismantle doon. Ang ginawa po ng 33rd IB naman in-ensure nila na yung mga civilian na malapit doon hindi makalapit doon at ma-isolate po yung area habang dinidismantle nitong ating EOD team yung IED. Doon na rin mismo po, Sir Jasper, sa pinag-discoveryhan natin. Itong ganitong pagkakagawa na ginamitan ng mortar, na may mga concrete nail, may mga pako at gumamit din ng two-way radio bilang triggering device. Kaninong signature ito mga ganitong style na paggawa ng bomba, Colonel? Mga yan, Sir Jasper, yung mga local terrorist groups natin. So pwede yan sa BIFF o kaya dun sa Dole Islamia. Yan yung mga ginawa na rin nila previously. At mabuti na lamang yung mga residente dyan, agad na ipinagbigay alam sa mga otoridad yung mga kahina-hinalang bagay na iniiwan saan-saan na hindi alam kung kanino dahil posible, no? Okay, kung galawin nila yan, maaaring makapaminsala ito, Colonel. Tama, Sir Jasper. Yun nga po, napakalaking bagay nun. Kasi alam naman natin, Sir Jasper, yung ating pong kasundaluhan dyan sa area na yan at maging sa buong area ng 6ID, medyo kalat-kalat kami kasi nga kami lang checkpoint, patrol, we cannot cover everything. Yung mga timbre po ng ating mga kababayan, yung mga taga-barangay, malaking bagay yun kasi it gives focus kung saan dapat kami pumunta, na minsan hindi namin napupuntahan. So malaking bagay, Sir Jasper, yung mga timbre o sumbong o mga info galing po sa ating mga civilians. Okay.
Then pangalawa, sunod-sunod itong mga peace covenant signing na sinasabayan din ng mga turnover ng mga loose firearms. Ang pinakalitas ata dito itong sa bayan ng Dato Abdullah Sangki, nasa mahigit 20 na mga matataas na kalibre ng armas ang isinuko sa 601st Infantry Brigade, Colonel. Tama po, Sir Jasper. Pinangasiwaan po yan ng aming Brigade Commander, si Six-Offer sa Infantry Unifier Brigade Commander, Colonel Edgar Capu. At sa tulong na rin po ng ating LGUs doon, sila Mayor at yung iba pang mga concerned barangay officials, yun nga po, nakapagpa-turnover po sila ng mga loose firearms. Kung titingnan nyo yung mga pictures niyan, mga M14 rifles yan, talagang ano pa yan, Sir Jasper actually, M14, alam naman natin, ito yung ginagamit sa sniper, yung mga sniping operations. So talagang, mga grabing pinsala rin ang pwedeng maiano nito. At 20 piraso, 20 piraso yung tinon-over. Ito po panawagan po ito, nanawagan yung mayor natin doon. At sa tulong nga po natin kasundaluhan, naihatid, na-recover natin yung mga barrel. So maganda pong indicators. Maliban sa ginagawa po natin mga peace covenants, yung political candidates forum, napakaganda po at nasasabayan ng mga ganitong pagtuklas o pag-recover po ng mga loose firearms. May kapalit ba ito na pangkabuhayan? Anong maitutulong ng provincial government o ng municipal government sa ilalim ito ng Aguila Haven o ng Arm to Farm? Anong tulong ang maibibigay nila doon sa mga nag-surrender ng baril, Colonel? Doon sa mga, depende po yan, Sir Jasper, sa locality, saka sa LGU's concern. Usually, meron tayong tinatawag na small arms and light weapons program o yung SALWP, na kung saan yung mga sinusurrender na baril, mga loose firearms, under this program, nabibigyan po ng mga yung non-monetary benefits like yung livelihood, livelihood trainings, mga livelihood opportunities. Meron din naman pong, depende rin kasi Sir Jasper, may mga LGUs naman na meron kasi, yung kasing SALWP, hindi lahat po covered yan. Hindi lahat ng area ng Mindanao covered. May certain areas lamang na covered siya like yung, I think, Basilan, saka part ng Maguindanao del Norte. Pero ang ginagawa naman po, may mga nag-i-initiative naman po yung ibang LGU, like yung dito po sa LGU natin sa Dato Sangki at pati yung provincial government natin, very active din po sila sa pagbibigay ng incentives doon sa mga kababayan nila na nakakapag-surrender po ng ganito. So hindi po, Sir Jasper, pare-parehas. Pero ideally, pag nag-surrender yan, pag sa SALWP, may mga non-monetary assistance, livelihood, pero yung mga LGUs naman, pwedeng si Mayor or si Governor, nagbibigay po ng mga incentives para doon sa mga nagbabalik po. At siguro, Sir Jasper, ang pinaka-importanting benefits nito yung mga may hawak nito, hindi na sila makakasuhan. Lalong-lalo na, gun ban po ngayon at grabe yung campaign po natin, Sir Jasper, against loose firearms. Okay, wag na nilang hintayin pa na sila ay masubject ng law enforcement operation, ay tinatawag na search warrant operation. Ngayon pa lang isuko na yung kanilang mga baril. Pero nakakalungkot, Colonel, na bagamat puspusan yung kampanya, meron pa rin mga naitatala na mga shooting incident, mga insidente ng karahasan sa paligid, Colonel. Opo, nakakalungkot, Sir Jasper, so despite yung efforts natin na ito ng ating AFP at syempre ng ating PNP, meron pa rin tayong mga nababalita na ganyan, mga nakakalusot, mga shooting incidents. Wala tayong excuse dyan, but hindi po tayo titigil, especially yung ating 6ID. Talagang tutuloy-tuloy pa rin natin, pagtsatsagaan natin yan, pagmamalasakitan natin yung area natin, yung areas of responsibility, magtutuloy-tuloy po yan. Kasi kung na-obserbahan din po natin, and I believe na-obserbahan niyo po, Sir Jasper, pag may mga nangyayaring incidents na ganyan, yung ating pong PNP sa AFP, mas lalong nag-ihigpit ng mga checkpoints, at may mga nadidiscover tayo. May mga nadidiscover po tayo mga barrel, may mga na-arresto tayo mga individuals. So, despite yung mga ganyan nangyayari, magtutuloy-tuloy pa rin tayo, Sir Jasper. We have to recognize yung mga, syempre, Sir Jasper, may mga political, mga security dynamics on the ground na minsan would
require mga long-term intervention. Pero again, no excuse, pagtsatsagaan pa rin natin to, Sir Jasper. Okay, then lastly siguro, Colonel, no? Dahil papalapit na rin yung local campaign sa March 28, napansin din na talaga natin na talagang puspusan din ang kampanya ng 6ID na magkaroon ng peace covenant at tatalima yung mga kandidato sa isang malinis, mapayapa at kapani-paniwalang resulta ng halalan at ginaganap ito mga peace covenant sa isang neutral ground, no, sa kampo ng militar. At yung gesture ng mga kandidato talaga nakita natin na sila ay pumupunta sa mga peace covenant na ito, indikasyon na sila ay para sa isang malinis na halalan, Colonel. Opo, Sir Jasper, at alam nyo naman yan kasi kasama rin naman namin kayo sa kayong team nyo na laging nakasaksi sa mga ginagawa natin na ito. Nagpapasalamat po yung ating commander, si Major General Donald Gumiran. Yun nga po, sa panawagan natin, mga busy itong mga kandidato na to pero sumasama pa rin sila, nakikipagkaisa pa rin sila at pinapakita nila sa harap ng media, sa harap ng ating mga kasundaluhan, sa harap ng kanilang mga voters and supporters na nagpe-pledge sila, nakikiisa sila para dito sa payapa, ligtas na eleksyon at campaign period. And we hope, Sir Jasper, more than dun sa pagpirma nila, more than dun sa kanilang physical presence, we wish na matupad yun, natin yun, matupad nila. At wala namang problema, nakaantabay kami palagi, yung ating AFP, yung PNP, under ng aming pinaka-boss namin dito ngayon is yung COMELEC. Nakasubaybay naman po kami palagi, Sir Jasper, at handang tumulong sa lahat ng kandidato, ano man ang kanilang partido, at sa kanilang mga supporters, at syempre sa ating mga voters, Sir Jasper. Okay, sige po. Ang mensahe sa lahat ng ating mga kababayan, Colonel, nang sa ganon ay mapanatili natin yung law and order sa ating lugar habang papalapit na yung halalan. Go ahead po, Colonel. Thank you very much, Sir Jasper, sa pagbibigay niyo sa amin palagi ng opportunity na magbahagi ng mga ganitong information, ganoon din sa mga pagbibigay ng panawagan. Patuloy po yung aming panawagan, Sir Jasper, sa ating po mga kababayan, sa ating mga political candidates, sa kanilang mga supporters, mga voters, may mga mamamayan po natin na patuloy po tayo magtulong-tulong, pagmalasakitan natin itong darating po na eleksyon na sana ay may pagmalaki natin, walang gulo, payapa at ligtas para sa lahat. At malaking bagay po, Sir Jasper, na yung timbre ng ating mga mamamayan, yung ating po mga mamamayan, sana po kung meron kayong mga nakikita o obserbahan ng mga kahina-hinalang bagay, tao o pangyayari sa mga barangays nyo sa ating mga komunidad, ipagbigay alam nyo po agad sa amin para ma-actionan po natin. Tulad po ng ginawa ng ating mga dyan sa Sharipagwak, dilibre agad sa atin, inaksyonan natin na na-prevent natin yung pagkakaroon ng isang major security incident, yung mga bombings na yan at ano pa man po. So yun po, sana magpatuloy po yung ating pagtutulungan. Malaking bagay po yung suporta at timbre at sumbong na ating mamamayan, Sir Jasper. Okay, yan po ang tagapagsalita ng 6th Infantry Campilan Division, Joint Task Force Central Army Colonel Roden Orbon. Colonel, maraming salamat po at more power sa 6th Infantry Division. Thank you, Sir Jasper. More power po. Mabuhay kayo. Okay, yan po. Yung tatlong paksa for today, itong napigilan ng militar, itong tangkang pambobomba dyan sa Barangay Malingaw sa bayan ng Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur, matapos nga pong ma-recover ng militar at nagsagawa ng safety procedure dito ho sa improvised explosive device. Yung bomba po ay gawa sa bala ng 81mm mortar na mayroong mga concrete nail na ginamit bilang shrapnel at mayroong Baofeng two-way radio na ginamitan din bilang triggering device. Mabuti na lamang at agad itong nai-report sa mga otoridad at sa militar at agad na nagpadala doon ng explosive ordnance disposal team. Nagsagawa ng disruption on site upang hindi na ito makapaminsala pa. Itong ganito raw na pagkakagawa ng bomba ay to inflict casualty dahil may mga pako. Mabuti na lamang at agad dito na report. Kaya nga po panawagan ng mga otoridad kung mayroon pong makita ng mga kahinahinailang bagay na hindi alam kung kanino na iniiwan saan-saan, agad na ipagbigay alam sa mga otoridad. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Ganap na pong alas 8:55 ng umaga. Tumako naman tayo sa iba pang mga balita. Panibagong insidente ng pamamaril
naitala po sa San Vicente Street, Barangay Ross Rights 9 sa Cotabato City, kung saan isang payong-payong driver ang naitalang sugatan sa pamamaril kahapon po yan, pasado alas 6 kagabi. Kinilala yung biktima na si Mael Suarez Malang na residente ng Barangay Semba. Alamin natin kung ano kaya yung dahilan, kung bakit binaril itong payong-payong driver, ano kayang atraso nito? May kinalaman kaya ito sa personal o sa kanyang trabaho bilang habal-habal driver? Nasa linya ang tagapagsalita ng Cotabato City Police Office, Police Lieutenant Rochelle Evangelista. Ma'am Rochelle, magandang umaga ulit sa inyo. Jasper Acosta, good morning. Magandang umaga po, Sir Jasper, at sa mga tagapakinig o nanonood sa inyo po. Ma'am, itong payong-payong driver na binaril kagabi na si Mael Suarez Malang, Yes, sir. Anong atraso dito, ma'am? Bakit siya binaril? Ayon po sa pag-imbestiga ng ating mga investigating team po, ang motive po ay maari pong conflict po related po sa pag-agawan ng isang ng pasahero po. Ayun, agawan sa pasahero. So, ibig sabihin, yung taong bumaril sa kanya, kilala rin niya. Yes po, sir. Kilala po rin ng ating biktima po, sir. Okay. Ilan po yung person of interests? Nasa 2 po yung ating person of interest, kung saan maaring kasamahan rin po sa habal-habal driver din po. Opo, pero hindi pa natin pwedeng i-disclose yung identity ng suspect? Hindi pa po, sir, kasi under investigation pa po ito at mas nais pang i-depend ng ating investigating team kasi po nangangalap pa po ng mga ebidensya, lalong-lalo na po sa CCTV po. Panawagan sa mga otoridad, ma'am, dahil mismo yung biktima ay nagpapagaling ngayon sa ospital, magsasampa ba siya ng kaso laban doon sa taong bumaril sa kanya? Sir, as of latest po, sir, nais po namin iparating na yung ating biktima po ay dineclare na po ng attending physician na death na po. So binawian na pala ito? Yes, sir. Binawian na ng buhay itong biktima? Kasi kahapon, Yes, sir. kagabi, sugatan pa lamang. So ang pinakalitas pala, namatay na pala ito, ma'am? Yes, sir. Yung victim po ay nasuccumb to death po as declared po ng ating attending physician. Okay, nakakalungkot, ano? Another dagdag na naman ito sa statistics. Kahapon nga nagpa-press con mismo, no? Nagpa-press conference si Police Colonel Jibin Bungkayaw regarding dito sa mga series of shooting incident. So Yes, sir. ano po yung buod? Ano po yung highlights? Ano po yung nais bigyang diin ng Cotabato City Police Office sa pamumuno ng ating hepe, Colonel Jibin Bungkayaw, dito sa mga insidente ng pamamaril na ito, ma'am, mula noong January hanggang kagabi? Apo. Yes, sir, yung ating city director po, kahapon po, nagkaroon po siya ng press conference sa ating mga kaibigang media po ng iba't ibang entities, kung saan po inilatag po ng ating mahal na city director yung iba't ibang bahagi po ng concern, lalo na mga programa ng CCPO. In relation po sa shooting incident, nagbigay rin po siya ng update sa ating mga mamahayag kung ano na rin ang naging status ng ating mga shooting incident po. Mula January hanggang kagabi, pang ilan na ba yung kagabi, ma'am, na insidente ng pamamaril? Pang-7 na po yung So, pang-7. Kagabi po. Itong 7 na shooting incident, may kinalaman ba ito sa politika? Mariin pong sinabi ng aming city director at ang CCPO po na hindi po related sa shooting related po ang mga shooting incident sa political po. So as of this moment po, wala po tayong tinatawag na ERIS, Sir Jasper, which is sinasabi nating election-related incident. So yung mga shooting incident po ay hindi po election-related incident po. Ayun. So ang Cotabato City ay as of the moment, 0 election-related violent incident. Wala pa tayong naitala na pamamaril o karahasan na may kaugnayan sa politika. Yes, Sir Jasper. So pero ganun pa man, no, yung ating PNP ay patuloy din po sa effort na magdagdag pa ba ng mga additional na police station maliban doon sa mga dagdag pa ng mga police outposts. May mga ganitong idea ba yung ating hepe ng City PNP, Colonel Jibin Bungkayaw? Yes, Sir Jasper, matagal na rin po yan na naging usapan sa Cotabato City Police Office na magdagdag
po ng station. As of now, di ba, mayroon po tayong 4 na station, Station 1 hanggang 4. And may plano po na dadagdagan po, lalong-lalo na sa area ng Station 1 and Station 2 kasi malaki po yung kanilang sinasakupan. So we pray na sana ma-pursue yung ganong idea na magdagdag ng 2 station, particularly sa Station 1 and Station 2. Kasi nagdagdag na rin po yung dami ng tao as well as yung area of coverage po ng 2 station na to. So mula sa 4, dagdagan ng 2, magiging 6 yan yung proposal at dito nakasentro sa Station 1, Station 2 dahil parang thickly populated ito no? Commercial Yes, center. Oh, maraming Yes, sir, Jasper. Okay. So ganun pa man, maliban sa dagdag na mga police station, dadagdagan pa rin ba yung mga outposts? Dahil sabi ni Colonel Jibin Bongkayo, tatad rin daw ng mga police outposts ang Cotabato City, ma'am. Opo sir, nasimulan na po natin yan, padahan-dahan po. Nagdadagdag na po ng padahan-dahan ng police outpost at kung mapansin nyo po, may mga police po sa bawat lugar. So, ito ay padahan-dahan nating dagdagan, Sir Jasper. May nakaligtaan akong tanongin about doon kanina, doon sa kampanya natin habang papalapit yung eleksyon. Yes, Zero election-related incident ang Cotabato City so far. Pero ganun pa man, so far, sa awa ng Diyos, Sir Jasper. mayroon din bang panukala na magdagdag pa tayo ng mga additional na police personnel? At ang magandang balita dito, mula yung mga ilang barangays na napabilang sa red category, nasa orange category. Mga ilang barangay na lang ito, ma'am. Ano bang ibig sabihin nun from red, bumaba yung kanilang category to orange category? Ano ibig sabihin nun? Ito po, Sir Jasper, related po sa paglagay ng kulay. It's about po security concern po yan siya. So dati po, pag sinabi nating ito po ipabago-bago, hindi po natin masabing yellow ka ngayon, hanggang yellow ka na lang throughout the election period. So at this present po, pag sinabi po nating red category, grave security concern po ang ibig sabihin yon, areas with grave security concern. While pag sinabi naman nating orange po, areas with immediate security concern. And yung sinasabi naman po nating yellow ay areas with security concern lang po. So, all areas are focused rin po ng security concern but by means of priority lang po. So, sa Cotabato City po, meron po tayong 10 sa orange category at yellow sa yellow po ay 27 at yan po ay naisabi o naipakita po natin kahapon po sa press conference ng ating City Director po. Okay. Sige ma'am, ang nasa inyo po ang pagkakataon upang magbigay po muli ng mensahe sa ating mga kababayan following these efforts ng ating Cotabato City PNP with the upcoming elections at itong kinakaharap natin na pagsubok, itong mga naitalang mga shooting incident. Go ahead ma'am. Salamat po Sir Jasper sa patuloy na pagsuporta sa Cotabato City Police Office at sa kapulisan sa pangkalahatan sa ating mga kababayan po ng Cotabato City as well as po sa mga karatig po. Nais lang po namin na ipaalam na ang Cotabato City Police Office is on the top of situation sa anumang pangyayari ngayon na meron tayong mga incident. Tuloy-tuloy pa rin po yung aming kampanya laban sa mga iba't ibang klaseng krimen, like for example po sa ating sa mga violations of loose firearm po, sa ating tuloy pa rin po yung COMELEC checkpoint natin against related po sa gun ban. So ang amin lang po ay inyong kooperasyon, hindi po kakayanin ng kapulisan kung kami lang po ang magko-concern related po sa peace and order sa ating komunidad. Atin po to sir, nasabi na po ng aming City Director na mahalaga po yung pakikipag-cooperate o pakikipagtulungan ng komunidad sa inyong kapulisan para lang po ma-ensure natin yung kaligtasan at pagiging order ng ating pamayanan. So, yun lang po, Sir Jasper. Okay, salamat po ma'am at more power sa Cotabato City Police Office. Sa iyo rin, Sir Jasper, more power and mabuhay po kayo. Yan po ang tagapagsalita ng CCPO, Cotabato City Police Office Police Lieutenant Rochelle Evangelista. So pang-7 na pala yun kagabi, yung binaril na payong-payong driver, binawian na pala ng buhay yun, Rick.
sa makabilang buhay na. Kagabi kasi sugatan pa. So binawi ng buhay itong si Mael Suarez Malang na residente ng Barangay Simba. Agawan daw sa pasahero yung dahilan kung bakit humantong sa pamamaril sa kanya, dito sa payong-payong driver. At sabi ng PNP, itong mga insidenteng ito, mula January hanggang kagabi, ito na yung pang-7 na shooting incident sa Cotabato City. At wala naman doon itong mga kinalaman sa politika. Itong 7 insidente ng pamamaril. Pero ganun pa man, sabi ni Police Colonel Jibin Bungkayaw, minungkahin din ito, na magdagdag pa ng 2 additional na police station. Nakasentro dyan sa Police Station 1 at 2 dahil ito yung mga thickly populated na mga lugar at commercial district. Okay, na kailangan yan lagyan ng dagdag na police station from 4, dagdagdagan ng 2, so magiging 6 na. Maliban pa ito sa mga dagdag additional na mga police outposts dito ho sa Cotabato City. Sabi ni Colonel Jibin Bongkaya, tatadta rin daw niya ng mga police outposts ang lungsod. Pero ganun pa man, bakit nakakalusot pa rin? Ano na ba ang nangyayari? So, kinakailangan pa rin yung kooperasyon ng ating mga kababayan upang masugpo itong mga insidenteng ito. Pero ayon kay Police Lieutenant Rochelle Evangelista, the police is still on top of the situation. Ganap na pong alas 9:07 ng umaga, patuloy sa ating mga balita. Maswerte nakaligtas naman ang 3 police personnel na sakay ng patrol car, pero nasugatan naman ang 2 sibilyan matapos na pasabugan ng granada ang kanilang patrol car ng Kabakan Municipal Police Station sa Barangay Usias, Kabakan, Cotabato noong araw ng Biyernes. Base sa report, sinabi ng Kabakan PNP na meron namanong hinahabol ng kadudadudang lalaki ang mga pulis mula sa Barangay Kayaga na dumaan sa checkpoint hanggang umabot sila sa Barangay Usias, ngunit hindi nila namataan ang lalaki. Agad na bumalik ang 3 pulis sakay ng patrol car at bigla na lamang silang hinagisan ng granada at sumabog ito sa ilalim ng sasakyan. Tinamaan ang gasoline tank at ayon sa post-blast investigation, isang MK2 fragmentation grenade ang ginamit ng suspect na isa umanong dating preso. Ligtas naman ang mga pulis, ngunit nasugatan ang isang vendor ng barbecue at isang bipat na malapit sa sasakyan. Samantala, patay din ang isang empleyado ng Matalam, North Cotabato Local Government Unit nang ito ay pagbabarilin habang sakay ng kanyang pickup truck sa bahagi ng Barangay Poblacion sa Matalam, Cotabato. Base sa report, kinilala ang biktima na si Joseph Ferdinand Boyet Jimenez, employed driver ng LGU Matalam at residente ng Matalam Lampayan sa Matalam, Cotabato. Base sa report, minamaneo ng biktima ang pickup truck nang bigla itong pagbabarilin ng hindi pa natukoy na salarin. Posible madaling araw ng linggo nang pinaslang ang biktima. Makikita sa video na meron pa mga tama ng baril sa minamaneo ang pickup nito na punta sa gilid ng National Highway at matapos na mawalan ng kontrol dahil sa pamamaril. Sa ngayon ay under investigation ang insidente. Maliban dito, nasa mahigit 100,000 piso, nasa mahigit 100,000 pesos na cash ng isang negosyante ang tinangay ng suspect matapos pitong mabiktima ng panguhold up sa Barangay Kayupo sa bayan ng Pandag sa Maguindanao del Sur. Kahapon po yan, araw ng linggo, February 23. Nakakalungkot itong insidenteng ito at sa ngayon iniimbestigahan na ng PNP ang naturang hold up incident. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Samantala, iniimbestigahan na ng Bangsamoro Land Transportation Office ang kumakalat na video kung saan sinasabi ng mga tauhan ng pulisya na peke ang lisensya sa pagmamaneho na ibinigay ng Bangsamoro Land Transportation Office. Ito ay matapos na dumating sa kaalaman sa tanggapan na nangyaring insidente. Ayon sa BLTO o Bangsamoro Land Transportation Office, as isang seryosong bagay at nagsasagawa na sila ng masusing pagsisiyasat para i-verify ang mga pangyayaring ito. Tinitiyak ng BLTO sa publiko
na ang kanilang ahensya ay ginagawang lahat ng legal framework ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at nananatiling nakatuon sa pagtaguyod ng integridad ng mga proseso ng paglilisensya nito. Binigyan din ng pahayag ng BLTO na ang mga lisensya sa pagmamaneho na binibigay o ini-issue ng Bangsamoro Land Transportation Office ay lehitimo at kinikilala sa ilalim ng mga umiiral na batas. Samantala, kamakailan isang memorandum order na inilabas ng Land Transportation Office National na tahasang nagpapatibay sa mga otoridad ng BLTO na mag-issue ng mga lisensya sa pagmamaneho. Ang anumang paghahabol na kumukwestiyon sa bisa ng mga lisensyang ibinibigay ng BLTO ay sumasalungat sa opisyal na direktiba nito at mahigpit na nakipag-ugnayan na ang BLTO sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas at iba pang may mga katuturang otoridad upang matiyak na maging maayos ang naturang issue. Ganap na pong alas 9:11 ng umaga. Subscribe lamang po sa Maguindanao Sky Cable sa kanilang internet connection at cable TV at huwag mong kalimutan na i-like at i-share ang Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Sa ngalan po natin mga reporters, cameraman at technical side Vicky Madamba, ako po ang inyong tagapagbalita, Jasper Acosta, na nag-iwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. Bandera News FM. Basta radyo, ibandera mo. Basta balita, basta musika, basta public service. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. 105.3 Basta radyo, ibandera mo. Juliano Family Resort is open to serve, like birthday parties, wedding, children's party, and special events you wanted. Bring your family, relatives, friends, and enjoy your day. Juliano Family Resort is located at 3rd Street, Don Isero Juliano Compound, Cotabato City. For inquiries and reservation, you may call or text 0965-7515-787 and look for Maxi Lumingkit. Kayo ba ay naghahanap ng pulido at maaasahang mag-ayos ng inyong sasakyan? Huwag nang magdalawang isip pa. TVJ Engineering Works. Sila ay tumatanggap ng crankshaft grinding, engine block reboring, shape ring, engine block align boring, lat machining, electric and cold welding, engine overhauling, at marami pang iba. TVJ Engineering Works. Sila ay matatagpuan sa Don Isero Street, Juliano Compound, Cotabato City. Looking for a low-budget but satisfying entertainment? Subscribe now at Maguindanao Sky Cable. Offers 2-in-1 connectivity with lowest monthly rate. Provides internet connection. With unlimited surfing and no data capping. Maguindanao Sky Cable also provides cable connection with many exciting channels to choose from. These are the easy steps to apply. All you have to do is fill out the application form, bring identification card in any proof of billing to avail the best offer ever. 400 pesos a month with 50 pesos discount for updated cable TV subscriber and 998 pesos for internet with pre-cable TV and unlimited surfing 24/7. Visit us at Maguindanao Sky Cable Office at Juliano Compound, Don Isero Street, Cotabato City, and Quezon Avenue. You may contact Cotabato City branch on their hotline numbers at 421-7084-86, or you may call or text at this globe number 0955-232-4871, or for smart users 0920-332-6846. And in Manga Street in front of 1404th RMFC Poblacion 1, Parang, Maguindanao. And in Parang, Maguindanao branch, their hotline number is 546-0009. For Sun users, contact 0942-156-4238. For the best choice in entertainment and affordable connection, choose Maguindanao Sky Cable. Hurry and get connected.